Nagsalita na si PBBM. Ano yung sinabi niya? 'Di ba? Kung baka lang nakakalimutan nyo, sabi ni PBBM kay Buloy, magpakita! Sabi, he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit kami lagi kami kinu-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin niya ang batas, yun lang. Alam niyo, tama naman si PBBM dito. Nag-i-implement lang naman sila ng warrant. Wala namang illegal dun. Ang illegal, mga kotsero, yung patuloy na pagtatago ni Kibulok. Yun ang illegal. So yun nga, nag-i-implement lang naman sila ng lawful order of the court. It's lawful. Bakit? They have a warrant. They have a warrant of arrest. At kahit sabihin nilang walang search warrant, it doesn't matter. Diba? Sabi sa Rule 113, hindi naman naka-identify dun eh. Kung search warrant, kailangan ng separate na search warrant, no. The law is clear. And the law should be interpreted, or hindi pa interpreted, the law should be applied in the way that it is written. Hindi pwede base sa interpretation natin. And even if kailangan na interpretation yan, kailangan ang mag-i-interpret, hindi tayo, Supreme Court. Supreme Court lang ang pwede mag-interpret ng mga batas. Lalo na in relation to its constitutionality. Supreme Court lang po, mga kotsero. Kaya nga, mga kotsero, nakakatawa tong si Kingdom of Jesus Christ. Ang dami nilang drama, ang dami nilang press release. Bakit hindi kayo mag-file sa Supreme Court ng mga kaso nyo? Bakit hindi nyo kasuhan ng yung PNP mismo? Hindi kayo mag-file sa RTC. File kayo ng kaso sa RTC na inabuso yung mga karapatan nyo. Oh, tapos i-argue nyo yan. Walang warrant eh. Walang search warrant kasi. Ba't sila pumasok? Wala naman search warrant. Oh, di korte ang magdidesisyon ng Supreme Court. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na pa magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So ang Marcos administration is just tawag dito, implementing a lawful order of the court. Warrant eh. May warrant of arrest ka eh. Pero syempre, si Kingdom of Jesus Christ nagagalit. Itong sinabi ni PBBM, syempre as usual, parang demonyo lang. Kukunin nila yung mga sinabi. Oo. Kukunin niya yung mga sinabi ng tawag dito, ng presidente, tapos ito-twist niya para pumasok sa naratiba na gusto niyang paniwalaan natin. O, ito yung sagot nila. Lumabas ang totoo mong kulay, PBBM! Lang yatong mga to. Lumabas na totoo niyang kulay. Sabi. And specifically, merong statement ito, yung babaeng yan. Yung babaeng yan, ang pangalan yan, Nori Cardona. Ay, lumaki. Ba't ganun? Anyway, ayan, si Nori Cardona, Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ. Oo. Ito yung sinabi niya, mga kotsero. Nakakatawa to eh. Oh, ayan. So ito yung nangyari dito sa KOJC. So magtatanong ka ng motibo, hindi na natin pag-usapan yan. Dahil alam naman talaga ng buong mundo yung motibo mo. Oh, alam namin yung motibo niya. Arestuhin si Kibuloy. Alam namin yung motibo niya. Ang motibo ni Presidente ay i-uphold ang rule of law. Ayan yung motibo niya. Kaya niyang tanggapin? Hindi. Kasi syempre, hello, Kibuloy yan. Hanap buhay yan. Nasa kanya ang kayamanan ng hanap buhay nating lahat. Kaya hindi pwedeng arestuhin yan. Tuloy. Na-explain na lahat. It is blaring. It's so clear as the noon. Blaring or glaring? Blaring,
sa sound. Ibig sabihin, malakas na tunog ang blaring. Blaring. Glaring is sa sight. Ibig sabihin, malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. Glaring. O, sa sobrang linaw niya, nakakasilaw. Glaring. So, alin doon? Blaring or glaring? Wala lang. Nagpapaka-grammar Nazi lang. Day sun. Kaya huwag kayong magmaang-maangan, huwag kayong magtago. Every move you make brings you closer. I will every move you make, every bond you break, I'll be watching you. I hope, and we hope, we're still praying na meron pang oras na sana maayos yung pamahalaan mo. Yung batas na sinasabi ninyong dapat sundin, yun nga, balik namin uli. Dapat ikaw yung mas nakakaalam doon. So yun ang masasabi ko doon sa statement. So ikaw lang din ang nag-expose sa sarili mo, President Bongbong Marcos, sa lahat ng managaganap dito, hindi lang sa KOJC, pero ang nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Ikaw yung mastermind. Siya yung mastermind ng pag-implement ng rule of law. O di maganda? Nag-i-implement lang naman siya ng rule of law. O di maganda palang ginagawa ni Presidente. Ano? Oo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Kasi kami sa amin, sa pananaw namin na sa labas ng kingdom. Kami yung mga tagalabas ng kingdom. Ang pananaw namin, iba sa inyo. Ang pananaw namin, si Kibuloy ay isang pugante. Bakit? Simple lang. May warrant of arrest siya, ayaw niya sumuko. Diba? 1 + 1 = 2. May warrant of arrest, ayaw mong sumuko, equals pugante. Ganun lang kami kasimple mag-isip. Pero syempre, sa mga nasa kingdom, kailangan, marami pang paikot-ikot. Oo. Bakit? Kasi, guilty sila. Kailangan lang ilusot yung mga sarili nila. At syempre, poprotektahan nila kung kanino nang gagaling ang kaperahan. Sino ba nagpapasahod sa kanila? Di si Kibuloy, di ba? Oh, poprotektahan mo. Hindi nagpapasahod sa'yo. Ganun talaga yun. Trabaho niyo yan eh. Kaya nga hindi ko rin masisi yung mga bawa, yung abogado ni Kibuloy. Hindi ko sila masisisi. Ang laki ng acceptance fee ni Topacio. At trabaho niya yun bilang isang abogado. Hindi ko siya masisisi doon. Trabaho niya yan eh. Oh, paano kung baliktad? Kung si Topacio ang abogado ng mga biktima. 'Di ba? Dapat ipaglaban din niya yung mga biktima in the same way, in the same vigor and same passion na pinaglalaban niya si Kibuloy ngayon. Ganun dapat yun kasi. So, hindi ko siya masisisi doon. Trabaho niya yan. So, ganun lang kasimple yun. Ganun din si ate. Hindi ko siya masisisi. Executive Secretary siya ng Kingdom of Jesus Christ. So, malamang sa malamang, saan siya nabubuhay? Kay Pugitit. Kaya yun. So, hindi natin sila masisisi. Ang akin lang, huwag nyo na lang kaming bolahin lahat. Yun lang yung akin. Iniintindi na nga namin kayo. Imagine, iniintindi namin kayo. Pero pa sila isang statement. Ito, natawa ako dito sa statement na to. Pagtawag ni PNP Chief Marbil na hindi pastor si Kibuloy, pinalagan ng KOJC. Nagtampo sila dyan eh. Especially you, PNP Chief Marbil, calling our pastor, he is not a pastor. Who are you? Sino ka? Sino kayo para sabihin na si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi po pastor at fugitive po siya sa batas? Sino po kayo? PNP Chief? Siya yung PNP Chief? Siya yung PNP Chief? May karapatan naman siguro siyang tawaging pugante. Si Kibuloy kasi siya yung PNP Chief. Oh, sabihin na natin, wala siyang karapatan tawagin sabihin na hindi pastor si Kibuloy. Well,
Majority of Filipinos don't believe he is a pastor. I, for one, is one of those Filipinos. Pero siguro naman may karapatan siyang tawaging pugante si Kibuloy. Kasi PNP chief siya eh. Ang nagsalita is si syempre, mga minister daw nila, si Brother Carlo Catiil. Ayan. Sa mga nagsasabi na fugitive si pastor, nag-i-evade sa law, for us in the kingdom of Jesus Christ, full-time miracle workers and members. Full-time miracle workers. How does that happen? Meron na ho ba kayong gamot sa cancer, John? Miracle worker kayo eh. Meron na po ba kayong gamot sa HIV dyan? Oo, sa mga deadly diseases. Oo, kasi mga miracle workers kayo eh. Nakanan tipaklong. Yung mga kasing delusional ni Kibuloy yung mga tao niya. Anyway. Ay, naka. Triggered sila dun eh sa hindi pagtawag kay Kibuloy na pastor. Kasi pastor naman daw siya. Oo. Sino nagsabi na pastor siya? Or meron bang organization na nagsasabi sa kanya na siya ay oo, pastor ka? Binibindisyonan ka namin. Or we authorize you to become a pastor, etc. etc. Meron bang ganun? Meron po kasing ganun eh. Yung mga tao dito, may mga simbahan kasi na, for example, under ka ng isa pang mas malaking simbahan, let's say a worldwide ministry, something. Tapos ikaw let's say missionary of that church. Yun. Sila bibindisyonan ka na pa sa tawagin ka na ng pastor, etc. Sa pare naman, sa mga pare, yung pag-ordain, yung proseso ng pag-ordain, yun sa kanila. Vatican naman yun, from the Vatican. Pero sa kanila, kay Kibuloy, how? Sa bagay, binansagan nga lang niya yung sarili niya na son of God. Appointed son, ha? Appointed son. Ibig sabihin, siya na ang pumalit kay Jesus Christ. May tawag sa ganyan, mga kutsero. Ang tawag dyan, nasabihin na naman ako, nagmamagaling na naman. Ano po ang pinanggagalingan ko nito? Ang bachelor's degree ko po, mga kutsero, is theology. Sa maniwala kahit sa hindi. Ang bachelor's degree ko po ay theology. Master's degree ko po sa guidance and counseling. Tapos in the near future, JD, Juris Doctor. It's in the near future, God willing. Ang tawag po sa mga sekta o sa mga grupo na katulad ng kay Kibuloy ay pseudo-Christian groups o pseudo-Christianity. Coming from the word pseudo, meaning fake. Fake Christianity. Yun ang operative word dyan. Fake. Pseudo-Christianity. Ano ho yung ibig sabihin ng pseudo-Christianity? Kaya ko lang ho ito ipinapakita dahil gusto ko pong i-highlight. Meron po silang ginawa recently. Itong KOJZ na talagang matindi. May prophecy pa silang nalalaman, guys. But anyway. Pseudo-Christianity refers to the proliferation of belief systems, sects, and practices that claim to be Christian but often depart from mainstream Christian theology and principles. So, ibig sabihin, sa pangalan lang sila Kristiyano, pero hindi sa doktrina. Ito, perfect example si KOJC. Bakit siya naging pseudo-Christian o peking Christianity? Kasi, tinuturo dyan na pinalitan na ni Kibuloy si Jesus Christ. Ano ba ang mainstream Christian belief pagdating kay Jesus Christ? He is, number 1, God. God siya. Number 2, the second person of the Trinity. Number 3, He has been in existence He is also eternal. Di ba? He has been in existence in the past, He is existing today, and He will continue to exist in the future. Yun yung mga mainstream beliefs, at least sa Christian. Pero, pag dinistort mo yun, pag binago mo yun,
automatic, pseudo-Christian ka. Bakit? Kasi hindi na yun yung mainstream. Tulad ng ginawa ng KOJC, ang sinabi nila, tapos na ang trabaho ni Jesus Christ. Wala nang, pahinga na si Jesus Christ. Chill-chill na lang siya sa heaven. Ako na ang bagong Son of God. Yun, matik, kulto. Kaya mga kotsero, maraming mga kulto ang nagfo-fall sa pseudo-Christianity dahil sa kanilang mga leader. Ayan, charismatic leaders. Kasi wala namang maniniwala sa kanila kundi sila magaling mambola magaling mambola. O di may mga naniniwala sa kanya. Ngayon, yung pambobola nitong mga leaders na to, oftentimes, mga kotsero, exhibit controlling and harmful behavior. These groups often isolate members from their families and communities. Ano bang nakikita nyo ngayon sa KOJC? Controlling and harmful behavior. Kaya kulto ho yung KOJC. Ang nakakatakot, mga kotsero, itong KOJC, protektado. Sa lahat. Protektado. Sino nagpoprotekta? Siyempre, nandyan yung mga miyembro nila. Pero protektado din ng mga makakapangyarihang politiko. Papakita ko sa inyo paano naging kulto si KOJC Sana. Ito, isang report ng ABC News tungkol kay Kibuloy. Years ago. Tagal na to, mga kotsero. Panoorin nyo to. Prove to me that you are a son of God. But that is not a sentiment shared by Pastor Apollo Quiboloy, the most successful of the world's self-labeled saviors. The official coming of the Son of God was in April 13, 2005. He was an obscure evangelist from the rural Philippines until 2005, when he announced that God had appointed him Christ on earth. His reward for a pure life. Sinful thoughts, anger, lust, any of those things. You don't experience those on a daily basis? As a human being, Yes. I have already overcome none of those. Wow. I have already overcome all of those. Ba't may kaso ka na rape? Ba't meron kang kasong rape? There is no apocalypse in Kibuloy's message, no rapture or final judgment. Instead, he preaches that he is the model of Christianity, and as more people follow his example, God will gradually turn the earth back into the Garden of Eden. Do you perform miracles? For me, the greatest miracle is the changing of that spirit within. But healing the sick, the manifestations of Jesus' powers, you're able to do that? We have healing. You are healing and miracles happening. After taking his place as the appointed son, Kibuloy's ministry has exploded. He claims to reach 6 million followers with his satellite TV network, numerous publications, private jet, and personal helicopter. Kabayong, All the better to avoid the bumpy road and impoverished villages that lead to the walled compound he calls the Kingdom of Jesus Christ. Here is his 5-bedroom home, surrounded by manicured gardens of imported grass. So this is your Garden of Eden. This is what we call the Garden of Eden restored. It's easy to see why this claim resonates Tigas in a country ng where fez. 30 million endure crushing poverty with open hearts. This family lives just down the hill, next to the dump where Pastor Kibuloy's garbage is burned. If you could be anything in the world, what would you want to be? Go to heaven. To them, heaven really could exist inside Kibuloy's gates, and it's why hundreds line up to carry his parasol. All the workers who toil in the grinding heat of the kingdom are volunteers, here to glorify the Father. Do you get paid for this? Juju tells me he gets $40 a week to feed his family, $40 per week? minimum wage. And like the rest of the kingdom, he's expected to give 10% back to Kibuloy. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle?
I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If this is not God's will for me to have these things I have, Yeah. you can take it away. It is God's will that we follow. Oh, God's will pala na maging human trafficker ka, no? Tigas ng face. God's will pala, no? No? Nagamitin mo yung mga bata para manlimos ng kayamanan mo. God's will pala yon. God's will pala yon, magpadala ka ng mga Pilipino sa ibang bansa para sila'y manlilimos para sa fake foundation mo. God's will pala yon. If it is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? But they get their understanding of the will of God from you. Yeah, This nice young man wouldn't be holding this umbrella if he didn't believe the things you say. for us here, we see everything as a ministry. My talent is to preach. My talent is to be a leader. Not Wow. everyone can become a preacher or have been given a talent like me to go and lead the 6 million people. But Jesus, when he walked the earth, according to the Bible, lived among lepers and prostitutes. I live among them. You have a private jet. I live among them. Before I had a private You're jet, in a walled compound with mansions. before this, I lived among these people. Like, for example, that jet that you're talking about. God's will na Do naman. you know that in 1983, I had a revelation of that jet? That the Lord is going to give me that. Yeah? It is Him who gave me that. If it is not His will, how can I afford that? Well, Kibeloy has been accused of kidnapping and brainwashing. If it's not God's will, how can you afford it? Sagutin natin, human trafficking. Money laundering. Yun ang ginawa mo eh. Na-afford mo yung private jet mo kasi doon mo pinapasok yung mga pera na nilolonder mo papasok ng Pilipinas. Yung dolyares na pinapasok mo sa Pilipinas, ginagamit mo, dinadaan mo doon sa iyong private jet. Is that God's will? No, that's a crime. Krimen yun. By the parents of at least one of his followers, but he was never charged. He insists that anyone is free to leave his flock and seal their fate for eternity. Will they go to hell? It's up to them. They know that. So that's your will, you know. If you want to go to hell, no one will stop you. If you want to go to heaven and follow this way, no one will stop you too. Come work with you. Yeah. There are three possibilities here. You are either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. I respect your point of view. Conman talaga siya. Yun. Conman siya. But I resent what you said that your followers will say, I'm a con man with a speaking ability that I've tried to con people. That is not who I am. I'm not trying to con people. I am speaking the truth. Wow. Di ba siya kinikilabutan sa mga pinagsasabi niya? Ito yun. So, now we have established, mga kochero, na si KOJC is a pseudo-Christian group. So, it's not a Christian group. Kulto siya, kulto. Oo, basically. Ngayon, mga kochero, nakakatawa kasi, ito kasi, umabot sa may nag-send sa akin eh. Meron dong kumukulam kay presidente. Oo, kinukulam daw ng KOJC ang presidente. Kinukulam. Ito kasi, pakinggan niyo to. And I would read once again the prophecy from Aliar, a kingdom artist, a prophetess from the Middle East. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you, Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benhur Abalos, for you have oppressed and afflicted God's appointed Apollo Kibuloy. For the one who touches him touches the apple of God's eye. Wow! As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition,
a formidable disorder that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. And thus it is written, of how much sore punishment suppose shall he be thought worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an holy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. That's in Hebrews 10:29. Apollo, vengeance is within the domain of divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversary shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. We just received this, no? Sa napangalan natin, where the angel of judgment will come. It has already been prophesied. Risa Hontiveros, kasama ka. At for the 38 years that His Parang kingdom kulang, ministers existed here, sinabi nga namin, this is ordained by God. This has come upon by the revelation. Wala pang ipinahayag, wala pang prophecy na hindi natupad. Lahat tinutupad. Ano yung mga prophecy na yan? Ano yung mga prophecy na yan na lahat daw natupad? Ano yan? Parang hindi, sige nga, papakiisa. Baka merong libro yan si Aliar na yan. The Book of Aliar, the Prophetess. Kapitulo 1, versikulo 1. Thus saith Prophet Aliar, the Prophetess. ABS-CBN, you don't need to prophesy that. Matatapos talaga yung kanilang franchise ng May. Scam. Scam na scam. Anong fulfilled prophecy doon? Mag-e-expire talaga yung prangkisa nila ng May. So, hindi mo kailangan i-prophesy yun. Kasi ang ministry ng ating mahal na pastor, meron siyang Solomonic ministry, Mosaic ministry, and prophetic ministry. And everything Ano yung mga ganyan? na sinasabi dito, that is prophesied, it will really come to pass. And I will Solomonic ministry, Mosaic ministry. Mga iniimbento niyong salita para lang maikabit niyo yung sarili niyo sa Judeo-Christian faith. Solomonic, Messianic, di ba? Mosaic, tigas ng fes. Tapos meron pa. Ito, nang sinendinta sa akin to kanina, tawa ako eh. Will Kibuloy be the third martyr? Ikatlong martyr daw? Ay, santo? Akala ko ba, anak siya ng Diyos? So, paano siya magiging santo? Ikaw na lahat. Nasa'yo na ang lahat. Nasa'yo na ang lahat. Diyos ka na, santo ka pa. Di ba? Saan ka pa lulugar niyan? Tindi, di ba? Sino nagsabi niyan? Si Jose Alejandrino. Former PRRD, Presidential Consultant. Kaya pala kung ano-ano pinagsasabi ni PRRD. Kung saan-saan niya nakukuha yung mga advice. Anyway. Siya rin daw yung advisor ni FP Ramos. Former President Ramos. Siya daw ang magiging ikatlong martir. Nung si Jesus daw ay pinako sa krus ng mga Romano, bumagsak daw ang Roman Empire, sabi. Nung si Joan of Arc daw ay sinunog ng mga Ingles, bumagsak daw ang mga Ingles. Sa France. Nung si John Brown was an evangelical Christian and white abolitionist, led the raid at Harper's Ferry. He was accused of inciting a slave rebellion and hanged by the state of Virginia. Nagkaroon daw ng civil war dahil doon. Wow. The Spaniards executed Jose Rizal. The Philippine Revolution began. Wow. Lahat na lang ikinabit nyo kay Kibuloy.
Anak na ng Diyos, bayani pa, santo pa. Anak-anak, tipaklong talaga. Ganyan ba nagagawa kapag ikaw ay human trafficker? Kailangan maglinis ng pangalan. Ninoy Aquino. Oy, may Ninoy Aquino pa. Oh. Ninoy Aquino was assassinated at Mia. Oo. Political instability ensued after Ninoy's assassination. Oh, that led to the People Power Revolution. Wow. Really? Pag may nangyari kay Gibbs, mag-aaklas ang Pilipino? Ano bang hinihitit nyo dyan sa KOJC? Huwag nyo share sa amin, ha? Kung ano man yung hinihit-hit nyo dyan, wag nyo i-share sa sambayan ng Pilipino. Ayun na yung katulad nyo. Diyos ko, grabe kayo. Kultong-kulto, di ba? Kultong-kulto. Ito nakakatawa. Alam naman ng mga tao na kulto to eh. Lalo na ng mga politiko. Hindi, alam nyo, hindi lahat ng kumakampi kay Kibuloy naniniwala sa pagka-Diyos niya. Quote unquote. Sa pagka-Diyos niya. O kunyaring Diyos niya. Hindi lahat naniniwala doon. May mga tao na kumakapit lang kay Kibuloy kasi ma-impluwensya. Ikaw nang may kakamping tawag dito, Baste Duterte. Sumapi na rin sa grupo ng KOJC. Si Baste Duterte. At wag ka, poproteksyonan pa raw niya ang KOJC. Napakatindi. Oo, pakinggan niyo to. Anyway, sa mga members sa KOJC, kung unsa may mahitabo sa inyo, bananta mo. Ana lang. So, karon kuan lang gid mo. Stay strong. Ayaw kay mo kabalaga total. Kibaw man ko nga wa mo'y gibuhat yun na sayop nga dako. Wala mo gid gibuhat yun. Kung unsa man ning istoryaan ni makaibaw lang ta pag-abot sa mo. Pero naa ko para ninyo. Oo. Nandyan daw siya para sa inyo, guys. Sumapi na sa KOJC to si Baste. Yan sabi niya. Sa mga miyembro ng KOJC, ano man ang mangyari sa inyo, sasamahan ko kayo. Wow! Sarap-sarap naman yan. Chirep-chirep. May kakamping mayor. Parang bawal yata yun. Oo. Kasi meron kasi tayong tinatawag na separation of church and state. The state cannot intervene in the affairs of the church. The other way around doesn't apply. Oh. Kasi may mga limitations naman na ang church. Pero dahil ang regulator ng bansa ay ang estado, the church cannot, the state cannot intervene in the affairs of the church. Oo. So bakit mayroong ganyan kang sasamahan ko kayo? So babaliin na naman natin yun. Yung prinsipyo ng ating konstitusyon na separation of church and state. Isang estado ang magbibigay proteksyon sa isang simbahan. Paano yung iba? Will you offer the same amount of protection to the other churches existing in Davao City? Or kay KOJC lang? Ganoon lang. Kaya ngayon, manatili lang kayong matatag. Huwag masyadong mag-alala dahil alam ko naman na wala kayong ginawang mali. Uy, talaga? So, ikaw na rin ang korte ngayon? Si Bastey na rin ang korte? Yung office of the mayor ng Davao City is also the court of law in Davao City? Ano man ang mangyari sa usapang ito, alam na natin pagdating sa dulo. Pero nandito ako para sa inyo. Wow. Sana hindi lang para sa KOJC. Sana sa lahat ng simbahan na nandyan. May tatanong bakit is religion ba ang
ang KOJC. Well, technically nga, it's not a religion, quote unquote. It's not a religion, but it is a what do you call this? It is a religious organization. Religious organization siya. So, protektado siya ng Constitution. Regardless of bites, regardless of the recognition of the Vatican, what's important is their kung ano yung nakasulat sa kanilang SEC registration, SEC certificate. So, ang akin lang, mga kotsero, sa akin walang problema yung yung kulto sila. Basta wag lang nila akong puwersahin. Diba? Pero ang masaklap kasi dito, mga kotsero, kulto na nga sila. They're not teaching the word of they're not teaching the mainstream Christian belief properly. Kulto na nga sila. Yung pastor nila kriminal pa. Pugante. Pugante pa yung kanilang pastor. At pinoproteksyonan pa nila yung kanilang puganteng pastor. At ginagamit nila yung kanilang impluwensya sa Davao City para proteksyonan yung puganteng pastor nila. Tapos magsisisigaw silang lahat, sasabihin nila sila yung biktima. Paano yung mga totoong biktima? Yeah, mga ganyan. Wala akong pakialam kung ano yung pinapaniwalaan mo. Mas may pakialam ako sa ginagawa mo. Ngayon, kung ang ginagawa mo ay gumawa ka ng krimen at nagtatago ka sa likod ng simbahan mo para hindi ka malitis sa kalokohang pinaggagawa mo, isa kang ipokrito. At ngayon, dahil sa pinaggagawa mong yan, hindi mo lang tinuro ang tamang turo ng Biblia tungkol sa Kristyanismo, niloko mo pa yung mga tao. You caused them to stumble. Alam niyo sinabi ni Jesus tungkol sa mga taong nakaka-stumble ng mga tao sa tamang paniniwala sa kanya, kay Kristo. Alam niyo ang sinabi niya? Ang sabi niya ganito, kumuha ka ng mas mabuti pa na meron kang bato na nakatali sa leeg mo at itapon mo yung sarili mo sa dagat kesa iligaw mo ang isa sa mga batang naniniwala kay Kristo. Puntahan niyo sa Bible. Mas mabuti pang magtali ka ng bato sa leeg. Itapon mo yung sarili mo sa ilog kaysa iligaw mo yung mga batang naniniwala kay Kristo. Niligaw niya yung mga taong naniniwala na yun. Yung mga tao na yun, wala naman silang alam eh. For all we know, they are very sincere in what they believe. Kaya nga nakakaawa sila eh. Sincero sila sa paniniwala nila. Sa sobrang sincero nila, hindi nila makita na inaabuso na sila ng isang kriminal. Kawawa sila. Nakakaawa sila. Bahala na lang talaga si Lord sa kaluluwa nilang lahat. I'm not one to judge. Bahala na si Lord sa kanila. Siyempre, may mga tao magsasabi dyan. Sabihin, perfect ka ba? Ha? Anak ka ba ng Diyos? Hindi ako perfect. Marami yung kasalanan. Baka pag nabalitaan niyo yung mga kasalanan ko, magulat kayong lahat. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating Friday edition ng ating live stream. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Adi YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Pa-like updated sa mga ganap sa ating channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next live stream. God bless you. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?